Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang Philippine Old Coin dito ni Kabarya na isa pong 2 piso coin na may taong 1985. Ayan po siya, kinuhanan po niya ito ng larawan at nakikita po natin dito na ang kanyang kalagayan ay nangingitim-ngitim. Yan, dulot po yan ng kanyang kalumaan. Pero hindi po natin gaanong masuri ang kanyang kondisyon kung meron ba itong mga gasgas o mga yupi. Yan, dahil malabo po yung kanyang pagkakakuha rito. Yan, mas maganda po talaga kung maganda yung ating pagkakakuha at malinaw para malaman natin kung gaano po talaga kaganda yung kondisyon, kasi meron po kasi talagang mahalagang kaugnayan ang kondisyon nito sa halaga nito o presyuhan po nito. Ayan, kaya lagi ko pong paayo sa lahat na kung tayo po ay nangongolekta ng mga lubang barya at balak po natin itong pagkakitaan sa hinaharap, kung saan ay mayroon tayong binabalak na ibenta ito, ay kailangan po talaga nating pagtuunan ito ng pansin na alagaan at itago ng maayos. Kaya yan, nangingitim po yung kanyang 2 piso na yung kanyang 2 piso coin na lumang barya rito, pero ayos lamang po ito kung nangingitim. Yan, normal lamang po yan. Yan, sa katunayan ay meron pong ilang mga kolektor na mas gusto nila yung nagbago yung kanyang kulay kung saan ay nangitim. Basta ang mahalaga ay wala po siyang gaanong mga gasgas, mga yupi. Yan po yung talagang ginaiwasan ng mga kolektor. Ayos lamang yung umitim, kaya wag na po nating linisan or linisin kung pag nangingitim yung ating mga lumang barya. Basta ang mahalaga po ay wala siyang UP or wala siyang mga gasgas, kasi yung ginagawa po ng iba ay ginagamitan po nila ng sandpaper yan. Yan, tapos ayan ang nangyayari, kaya nagdudulot yan ng mga gasgas. Kaya pag ganyan yung ginawa po ninyo sa inyong mga lumang barya tulad nito na nangingitim, tapos ginamitan nyo ng sandpaper para linisan ito or linisin ito, ay wala na yan. Sobrang nagkaroon na yan ng mga damages at hindi na yan parang malabo na yan kung maraming ibang pagpipilian yung buyer, ay ayan, hindi po papansinin yung inyong mga barya na inyong lininis gamit ang sandpaper, kasi kitang-kita po talaga yan. Ayan, kitang-kita po talaga yung maliliit na gasgas. Kaya ayan, gusto pong malaman ni Kabarya rito kung magkano nga ba ang bentahan sa mga community groups. Ayan, ang 2 piso coin na may taong 1985, kasi balak na rin po niyang ibenta ito. Ayan, balak po niyang ibenta ito para syempre ibebenta niya ito kung meron po itong magandang halaga. Ayan, pero kung mura ay itatago po niya muna ulit. Yan, gusto lamang niyang malaman or magkaroon ng update sa presyuhan ng mga 2 piso coin na 1985. Yan, pero bago pa natin pag-usapan ang presyuhan sa mga community groups, ay i-check po muna natin yung presyuhan naman sa mga online stores. At mayroon po akong nakita kay Carousel na isa pong nagbebenta ng 2 piso coin. At ayan po yung seller dito. Ayan, sabi po rito ay urgent sale. Ayan, ibig pong sabihin ay nagmamadali po siya, parang rush sale po ito. At kung pag sinabi po nating urgent sale ito or nagmamadali, ay mababa po siguro mababa yung presyo kasi rush sale. At ayan, yung kanyang presyo nakikita po natin dito, binebenta po niya sa 3,000 pesos. Ayan. Pero sa tingin ko napakamahal po yata nito. Lightly used daw po siya. Ayan. Yung kanyang meron po siyang 1985, yan, baliktad po yung kanyang pagkakapost dito. Ayan, mga 1985, meron po siyang 4 na piraso. Ayan, ito naman yung kanilang kabaliktaran. Ayan, mukhang good condition naman po yung 3, maliban lamang dito. Ayan, may mga medyo mukhang may mga marami siyang mga gasgas. Ayan, pero okay na rin po yan.
Ayan, 2 piso coin. Mga 1980, ayan, meron po siyang 1984 dito. Ayan, 2 piraso na 1984 at saka 4 na pirasong mga 1985. Ayan, binebenta po niya ito. Wala po tayong ideya kung isang piraso ba ay 3,000 pesos or lahat na siguro ng kanyang mga 2 piso coin dito ay nagkakalaga ng 3,000 pesos. Ayan, price is negotiable. Ayan, all in good condition. Ayan, negotiable naman daw yung kanyang presyo dito. Pwedeng mapag-usapan at pwede pong bumaba yung kanyang presyo rito. Pero ayan, ang taas. Ganyan po talaga sa mga online stores. Makakakita po tayo ng mga coins, mga altcoins na yung kanilang price difference sa ibang mga sellers ay ang lalaki. Yan ang lalaki. Meron yung talagang murang-mura talaga, tapos meron yung ang mahal-mahal. Tapos kung minsan yung mas mura pa, yun pa yung mas maganda yung kanyang kondisyon or mas maganda yung kanyang pagkakatago. Kaya ganyan po talaga pagdating sa mga online stores. At ayan, balikan na po natin ang 2 piso coin naman ni Cabarya na atin pong pinagmamasdan kanina. At ayan po siya. Ayan, nangingitim. Ngayon ay ang bintahan naman sa mga community groups ay sa aking pagtatanong-tanong. Ayan, sa update kung magkano na ba ang bintahan ng mga 2 piso coin na may taong 1985 ay nagkakahalaga po ito sa 30 to 40 pesos. Yan po ang halaga. Minimum price po yan. Yan po yung mga at least lightly used. Yun, hindi gaanong nagamit sa sirkulasyon. Okay lang kung may konting mga gasgas or maliliit na UP. Yan, mabebenta po natin yan sa mga 30 to 40 pesos. Yan, pero pag yan siguro ito kay Cabarya rito ay mabebenta po natin siguro ito sa mga 30 pesos. Yan, 30 or 20 to 30 pesos po siguro mabebenta natin yan. Yan, yung kay yung seller kay Carousel, yung mga ganung barya ay sa tingin ko ay yung kung ibebenta po natin yun sa mga community groups ay yung pinakamataas na presyo po siguro nun ay nasa mga 100 pesos. Ayan, kasi used coin na rin po ang mga yun. At saka masasabi ko po na marami pang may hawak ng ganitong mga Philippine altcoin, 2 piso coin na 1985. Ayan, mataas po ang supply natin dito. Lalong-lalo na ngayon talagang medyo tumamlay po ang market ng mga coin collecting. Yan, market ng coin collecting. Yan, medyo humina yung mga bumibili, yung mga buyers. Yan, ngayon ay mas dumami naman po yung mga sellers. Mas marami na pong willing na magbenta ng kanilang mga lumang barya. Kaya natatalo po ang mga buyers. Kaya ang nangyayari po dyan ay bumabagsak yung mga presyo ng mga lumang barya. Yan po ulit ang 2 piso na may taong 1985 ni Cabarya rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.